Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Nag-finger heart ako noon at sinabi ko ang laman ng ikatlong kahon ay ang aking pagmamahal. Dito pala sa motibasyon, kung makikita na dito sa flow, laging tama yung sagot ng mga bata, nasasagot nila yung pamagat. Pero nung pinaka-final demo ko, may mga bata na hindi nasagot yung pamagat. Kaya ang gagawin, patutugtugin ulit yung kanta, tapos kapag umistop, doon na yung dapat masagot na ng mga mag-aaral. Pero kung sakaling hindi pa rin, ang ginawa ko na lamang, nagbigay ako ng clue para hindi na rin ganun kahaba yung makain na oras. Pero normal lang naman yun kasi kapag final demo kadalasan hindi scripted. Magdadry run ka sa ibang mga section pero yung pinaka-pagdademohan mo, hindi mo sila pwedeng pag-dry runan. Sumunod na bahagi, paghawa ng balakid. At ang ginamit ko naman dito ay puno ng kaalaman. Kumbaga, gumawa ako ng isang malaking Christmas tree, tapos doon isasabit ng bata yung mga sagot. Nakalagay dito, ang akdang tatalakayin natin ngayong araw ay mula pa sa ibang bansa. Ito ay isinalin lamang sa Filipino para walang maging hadlang sa inyong pagkaunawa ay bibigyan natin ng kahulugan ng piling mga salita. Dito ang tip ko lang, wag nang sabihin yung, okay, tapos na tayo sa motibasyon, dadako na tayo sa paghawa ng balakid. Wag nang sabihin yon kasi hindi rin naman alam ng mga estudyante yon. Kaya ang sasabihin na lang yung mga transitional words tulad ng ngayon, para walang maging hadlang sa inyong pagkaunawa ay bibigyan natin ng kahulugan ang piling mga salita. Kasi sa ibang mga kaklase ko, ayun daw yung naging problema. Hindi sila nakapagsabi ng mga transitional words at ang nasabi nila ay yung motibasyon, paghawa ng balakid. Mas okay daw kung transitional words. Sumunod, ang gawain na inihanda ko ay tinatawag na puno ng kaalaman. Puno ng kaalaman, ibig sabihin maraming kaalaman at puno ng kaalaman kasi nga ang ginamit ko ay Christmas tree na malaki. Nakalagay dito, may 5 Christmas balls ako dito, bawat isa ay naglalaman ng salitang bibigyan ninyo ng kahulugan at gagamitin sa pangungusap. Bigyan ng kahulugan ng salitang may salungguhit at gamitin sa pangungusap. Kapag tama ang inyong kasagutan ay isasabit ninyo ang Christmas ball sa puno ng kaalaman. Ayan, naglagay din ako dito ng picture na 5 Christmas balls at yung kulay nito, yun lang din yung kulay na ginamit ko sa totoong demo ko na. Kumbaga, meron ako dong Christmas ball na kulay orange, kulay green, kulay blue, kulay red, at kulay violet. Dapat kasi kung ano yung nasa larawan sa lesson plan mo, yun din yung gagamitin mo sa pinaka-demo mo. Para hindi rin malito yung mga observer mo o yung mga teacher mo. Sumunod, pipili na ng Christmas ball ang unang mag-aaral. Nakalagay na dito, number 1, talagang wala nang dapat gawin kundi sumalagmak sa munting gusgusing sopa. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang sumalagmak. Ang kahulugan po ng salitang sumalagmak ay napaupo. Pagka-uwi ay sumalagmak siya sa upuan dahil sa pagod sa maghapong trabaho. Dito sa mga Christmas ball ko, naka-hyperlink siya kaya kahit anong mapili ng mga mag-aaral, yun yung lalabas na tanong. Pwedeng mag-rumble tong tanong na to. Kasi nga, depende dun sa mapipili ng mga mag-aaral. Yung kulay blue, yung kulay green, yung kulay red, or yung kulay violet. Dito rin pala, ang tip ko ay kapag sa paghawa ng sagabal, kapag naibigay na ng mag-aaral yung kahulugan ng salitang may salungguhit o nung mahirap na salita, ipagamit to sa kanila sa isang pangungusap.
Katulad nung nabanggit ko kanina sa bilang 1, nagbigay siya ng kahulugan, gayon din, nagamit din niya sa pangungusap. Kaya ang sabi ko ay tumpak ang iyong kasagutan. Dito, para hindi mahirap, kasi may mga salita talaga na mahirap bigyan ng kahulugan. Ang ginawa ko, nagbigay na lang ako ng pagpipilian. Kumbaga, nakalagay na yun doon sa PowerPoint. Ang ginawa ko na nga lang, 2 pagpipilian na lang para mas madali at mas mabilis. Kasi syempre kapag 4 pa or mas madami pa, pag-iisip pa yung bata at dadagdag din yun sa oras. Eh di ba nga, ang oras lang dapat sa demo ay 1 hour. Pwedeng mag-extend pero hanggang 1 hour and 20 minutes lang. Kapag nasagot na ng bata yung salita na bigyan na niya ng kahulugan, nagamit na niya salita, isasabit na niya yun doon sa puno ng kaalaman. At ganun lang din sa number 2, number 3 at number 4 at hanggang sa number 5. Basta lagi lang tandaan na bibigyan ng kahulugan yung mahirap na salita at the same time gagamitin sa pangungusap. At ang gagamitin sa pangungusap ay yung salitang mahirap, hindi yung kahulugan. Halimbawa dito, sa bilang 5, si Delia ay lumuksong animoy isang pusang napaso. Ang sagot ng bata ay ang kahulugan po ng salitang lumukso ay tumalon. Kung makikita nyo, ang ginamit na salita sa pangungusap ay yung lumukso. Hindi yung salitang tumalon na kahulugan. Nakalagay dyan, ako ay lumukso nang makita ko ang regalo sa akin ng aking tita. Ang isa pa rin pala na tip ko ay kapag gagawa kayo ng mga halimbawang pangungusap, kunin nyo na doon sa pinaka-kwento, doon sa pinaka-panitikan. Applicable ito lalo na kapag Filipino at English. Pero kapag sa ibang subject, hindi nyo na makukuha sa pinaka-panitikan. Gagawa na talaga kayo ng sariling, halimbawang mga pangusap o ibang mga activity. Dahil nga tama yung sagot niya, ang sabi ko mahusay, tama ang iyong kasagutan. Isasabit ng mag-aaral ang Christmas ball sa puno ng kaalaman. Ayan, isasabit na. Nilagay ko rin dito yung Christmas tree na may mga nakasabit na, may ilaw na. Kagaya dyan, katulad ng sinabi ko kanina, huwag sabihin yung analysis, motibasyon, gagamit ng mga transitional words. Katulad nito, sa puntong ito, matagumpay na nating nabigyan ng kahulugan ng piling mga salita. Umaasa ako na madali na ninyong maunawaan ang akdang tatalakayin natin ngayong araw. Sumunod na bahagi, analysis. Ito yung impormasyon sa bansa at ang pamagat ay arat na sa bansang Amerika. So, sa impormasyon sa bansa, kabilang lang ito sa lesson plan kapag Filipino major ka o kaya naman English major ka. Pero pag sa ibang subject, hindi na to kasali. Kaya, yun din, depende yung lesson plan sa subject na ituturo mo. Kaya nahirapan din ako noon kasi sa YouTube, wala ganong Filipino major. Kahit sa mga lesson, wala ganong about Filipino. Kaya yun yung goal ko na kung ano yung mga pinag-aaralan ko ngayon, mailagay ko siya sa YouTube para yung susunod na generation, yung mga Filipino major, hindi na sila mahirapan kasi meron na sa YouTube. Nakalagay dito para bigyan kayo ng karagdagang impormasyon na inaanyayahan ko kayo na sumama sa isang virtual tour sa bansang Amerika. Ang tip ko para ulit ay kapag dito sa mga motibasyon, paghawa ng balakid, impormasyon sa bansa, gagawa kayo ng sariling pamagat na konektado doon sa gagawin ninyong activity. Halimbawa dito, arat na sa bansang Amerika. Kumbaga sa PowerPoint, hindi ko nilalagay yung salitang impormasyon sa bansa. Ang ginagamit ko mismo ay arat na sa bansang Amerika. Dito sa paghawa ng balakid, hindi ko nilalagay sa PowerPoint yung salitang paghawa ng balakid. Ang nilalagay ko ay puno ng kaalaman. Gayon din dito sa pagganyak sa paksa o motibasyon, hindi ko nilalagay sa